Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Pagtataas ng watawat pinangunahan ng City Tourism Office. Barangay Secretary Raymond Beron ng Barangay San Isidro nahalal na President ng Association of Barangay Secretaries of Laguna. TDRRMO San Pablo nagsagawa ng earthquake drill sa Open Door Christian Academy. National Arts Month ipinagdiriwang ng lungsod ng San Pablo. Asong nakakagat ang 2 tao sa lake, nahuli na at na-turnover na sa dog pound. San Pablo Fire Station magdiriwang ng Fire Prevention Month 2024 mula sa March 2 hanggang March 23. Rice Agricultural Extension Workers ng City Agriculturist Office nakipagpulong sa DAR. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng outreach program sa Barangay Soledad. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños, para sa mga balita. Pagtataas ng watawat pinangunahan ng City Tourism Office. Para sa mga detalye, narito si Mary Hannah Cabisuelas. Pinamunuan ng City Tourism Office sa pangunguna ni City Tourism Officer Maria Donelyn Riñas ang programa ng pagtataas ng watawat noong Lunes, February 26 ng umaga sa harapan ng Old Capitol Building. Pagkatapos ng programa ay binanggit ni City Information Officer Enrico B. Galicia ang General Assembly ng GEMCO sa March 23 at kick-off program ng BFP San Pablo sa March 2 para sa Fire Prevention Month. Dumalo si Konsehal Martin B. Adriano sa programa ng pagtataas ng watawat. Mary Hannah Cabisuelas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Barangay Secretary Raymond Beron ng Barangay San Isidro nahalal na President ng Association of Barangay Secretaries of Laguna. Para sa mga detalye, narito si Chloe Fule. Lubos na pagbati ang ipinaaabot ng DILG San Pablo sa mga new set of officers ng Association of Barangay Secretaries of Laguna sa ginanap na election noong February 20. Ang mga na-elect ay sina Ramon Beron ng San Pablo City, President; Irene Abunyo ng Rizal, Vice President; Annabel Alcantara ng Cabuyao, Secretary; Aileen Ortilia ng Santa Rosa, Treasurer; Kino Albert Loyola ng Alaminos, Business Manager; at Jeffrey Penaverde ng Pagsanhan, Auditor. Ang mga na-elect na mga public relation officers ay sina Arsenio Perez ng Binyan, Nancy Santelices ng San Pedro, Delia Go ng Los Baños, Mary Grace Coral ng Liliw, Catherine Visaya ng Kalawan, Lucy Reyes ng Santa Cruz, at Olpiano Rojas Jr. ng Pakil. Chloe Fule, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. TDRRMO San Pablo nagsagawa ng earthquake drill sa Open Door Christian Academy. Para sa mga detalye, narito si Mariel Hular. Upang maturuan at magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral ng lungsod patungkol sa paghahanda sa paglindol, ay patuloy na nagsasagawa ang CDRRMO San Pablo ukol sa earthquake drill training. Kaya naman sa pangunguna ni Administration and Training Division Head Rolly Asaula ay nagsagawa ang CDRRMO ng training para sa earthquake drill sa mga grade 7 to grade 10 students ng Open Door Christian Academy sa may Barangay 7A noong February 22 na ginanap sa 4th floor ng ODCA Auditorium.
Mariel Hular, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. National Arts Month, ipinagdiriwang ng lungsod ng San Pablo. Para sa mga detalye, narito si Stephanie Ilaw. Sa pagtataguyod ng City Tourism Office sa pamumuno ni City Tourism Officer Maria Donalyn Briñas at sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante, ay ipinagdiriwang ng lungsod ang National Arts Month ngayong Pebrero. Kaya nananawagan ang City Tourism Office sa lahat ng taga-lungsod na bumisita sa Museo ng San Pablo sa 3rd floor ng Old City Hall Building kung saan free ang admission. Kasalukuyang on exhibit ang mga paintings at pictures ng mga budding local artists na nagpapakita at naglalarawan ng city's rich and vibrant cultural heritage. Stephanie Ilaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Asong nakakagat ng 2 tao sa lake, nahuli na at na-turn over na sa dog pound. Para sa mga detalye, narito si Anisel Valencia. Ayon sa City Veterinary Office, nahuli na at nailagay na sa dog pound ang asong nakakagat ng 2 tao noong February 22 sa vicinity ng Sampaloc Lake. Sa pagtalima ng City Vet sa nai-report na insidente, ay 2 aso ang kanilang nahuli at na-turn over na rin sa dog pound. Noong Lunes, February 26 ay nag-ikot na rin ang mga kawani ng City Vet sa Sampaloc Lake at sinigurado nilang wala ng nagalang aso at ito ay itinali na ng may-ari ng mga aso. Anisel Valencia, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. San Pablo Fire Station magdiriwang ng Fire Prevention Month 2024 mula March 2 hanggang March 23. Para sa mga detalye, narito si Julia Peñas. Nananawagan ang pamunuan ng San Pablo Fire Station sa lahat ng tagalungsod na makiisa sa isasagawa nilang iba't ibang activities para sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month 2024 sa lungsod ng San Pablo. Ang mga activities ay motorcade and kick-off ceremony na magsisimula sa SPC Fire Station at art contest sa SM San Pablo sa March 2. Hosting of flag ceremony sa Old Capitol Building sa March 4, open house sa SPC Fire Station sa March 5, at sa March 23 naman ay ang Urban Fire Olympics na gaganapin sa Barangay San Jose. Julia Peñas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Rice Agricultural Extension Workers ng City Agriculturist Office nakipagpulong sa DAR. Para sa mga detalye, narito si May Muñoz. Upang lalo pang matulungan ng City Agriculturist Office ang mga rice farmers sa iba't ibang barangay ng lungsod ng San Pablo, ay nakipagpulong ang mga Agricultural Extension Workers on Rice Program sa staff ng Department of Agrarian Reform para sa Agrarian Reform beneficiaries. Ito ay para sa Rice Farmers Project ng Farmers Information and Technology Services ng lungsod sa tulong ng Agricultural Training Institute. May Muñoz, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng outreach program sa Barangay Soledad. Para sa mga detalye, narito si Jordan Villarta. Sa ilalim ng supervisyon ni Chief of Police Wilhelmino S. Saldivar Jr. ay naisagawa ang outreach and fielding program sa mga kabataan at magulang sa lugar na malapit sa riles ng tren sa Barangay Soledad. Ang outreach program ay isinagawa noong February 25 sa pangunguna ni Police Corporal Lester Levinson Kuasay, Police Corporal Edmore Abiertas, Police Corporal Michael Cornell at Patrolwoman Maria Paula Antona.
Jordan Villarta, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa karagdagang impormasyon, ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panlunsod. Ganun din ang ating City Administrator Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Sa ngalan ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito po si Konsehala Carmela Acevedo. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw, ito ang Balitang San Pablo.